Ako po si Kuya Geoff Sabilio, Prex Class number 6 ng Santo Niño de Congreso Parish. Nagtapos po ako ng Prex noong December 2010. Ako naman po si Ate Lisa Sevellejo, Prex number 6 ng Santo Niño de Congreso Parish. Nagtapos din po ako ng Prex noong December 2010. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 1, verses 29 to 39. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso, upang ako ay maging karapat-dapat na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon din gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinahanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang mapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga kuya, mga ate, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kay Jesus, lahat ay posible. Sa Ebanghelyo na ating narinig, natunghayan naman natin ang mga pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. Marahil, hindi lang sakit na pisikal, kundi maaari ding espiritual at emosyonal. Sa isang iglap, kaya ni Jesus gawin ang kanyang naisin. Kailangan lamang natin humingi ng tulong sa Kanya, anumang bagay ito. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o malubhang karamdaman. Kapuri-puri ang taong pinagaling ng Diyos, sapagkat tulad ng ginawa ng biyanan ni Simon na kanyang pinagaling, agad itong tumayo at nagsilbi sa Panginoon. Tayo kaya, matapos tayo makatanggap ng biyaya at pagpapagaling, ano ang ating unang ginagawa? Ang ating buhay ba ay ating ginugugol sa mabuti bilang pasasalamat sa Diyos? Ang ating kalusugan na biyaya ng Diyos ay atin bang ginamit sa paggawa ng mabuti o patuloy pa rin sa kasalanan, chismis, paninira, inggit, away, hidwaan,
pagkukunwari, at iba pa. Ang tunay na pagpapagaling ay pagsabi ng ating karamdaman, maging ng ating kaluluwa sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya anumang masakit sa ating puso, isip at kaluluwa. Diyos lamang ang nagpapagaling sa atin. Kaya't marapat lamang na bigyan natin ang Panginoon ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsilbi sa Kanya bilang tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. Sa lahat ng ating kapwa na may kailangan, marahil sa araw-araw na nakakasalamuhan natin, mga kapamilya, kapuso, kapatid, o mga tao sa pamamayanan na higit na nangangailangan ng ating tulong. Hindi lang sa pinansyal, marahil gusto lang niya maglabas ng kanyang saloobin. Paglaanan natin siya ng panahon upang siya ay pakinggan. Mga kuya, mga ate, lahat tayo ay may iniindang karamdaman na minsan tinatanong natin ang Diyos kung bakit natin dinaranas ang ganitong pagpapakasakit. Mapalad po tayong nakaranas ng pasakit dahil naramdaman din natin ang pagpapakasakit ni Jesus nang siya ay nakabayubay sa krus. Pero kadalasan, mga pisikal na sakit lamang na iniinda. Ngunit ang espiritual na bagay ay hindi napagtuunan ng pansin. Minsan, kahit nalunasan na ang ating pisikal na karamdaman, parang may sakit pa rin tayo, dala ng mga emosyonal na ating nadarama. Marahil ang mga karamdaman na ating kasalukuyang nadama ay pagtapik ng Diyos sa atin. Ang mga sakit na ating naranasan sa ngayon ay gawa ng dyablo upang tayo ay panghinaan ng loob na ipagpatuloy ang ating mga gawain pang-espiritual. Hinahadlangan tayo ng dyablo na mapalapit sa Diyos. Kaya totoo nga ang sinasabi ng mga nakatatanda na kung gaano tayo kasigasig na mapalapit sa Diyos, mas marami ang mga pagsubok ng dyablo sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya mga kuya at mga ate, noong una, takot ako magsilbi o maging aktibo sa parokya dahil sa kasabihan na yan ng mga nakatatanda. Kaya ayaw ko talaga sana maging aktibo sa mga gawain sa ubasan ng Panginoon. Pero iba ang plano ng Diyos para sa akin. Ginamit ng Diyos ang aking mga anak upang ako ay mahikayat na maging isang lingkod ng Panginoon. Una akong tinawag bilang kasapi sa samahan ng mga magulang na mga altar server. Ngunit ang nagpaalab sa amin upang magsilbi sa ubasan ng Panginoon ay noong nakatapos ako ng Praise Weekend Encounter noong December 2010. Mula 2010 hanggang 2013, tuloy-tuloy kami ni Kuya Joe sa pag-attend ng mga formation sa parokya at sa diocese. At dito dumating ang aking kinakatakutan na mga pagsubok. Taong 2013, 5 beses may na-ospital sa aking pamilya. 2 beses akong naoperahan. Na-ospital si Kuya Joe, na-fracture ang braso ng aking anak na lalaki at nadinggi ang bunso kong anak. Hindi ko po alam kung paano kami nakasurvive. Ang ginawa lang namin ni Kuya Joe ay patuloy namin ginampanan ang mga gawain na iniatang sa amin ng parokya at ng diocese. Dumaranas kami ng iba't ibang sakit ng loob at pagsubok habang ginampanan namin ang aming mga tungkulin at mga gawain. Ngunit patuloy kami ni Kuya Joe at ang aming 5 anak
sa pagsilbi sa ubasan ng Diyos. Masarap ang aming pakiramdam na ang Prex Weekends sa parokya at sa outreach ay mga bonding times ng aming pamilya. Dahil madalas kami nag-serve at ang mga anak namin ay kasama sa Prex Music Ministry. Sa pagsusumikap namin na mapalapit sa Diyos, di pa rin kami tinantanan ng mga pagsubok. Bukod sa ako ay nakitaan ng mga bukol sa aking dibdib noong taong 2012, nakaramdam din ako ng takot dahil sa lahi namin ay may mga sakit na breast cancer. Taon-taon ako nagpapa-ultrasound at mammography. Magpasa hanggang ngayon. Isang umaga ng September 29, 2018, sa pag-uwi ni Kuya Job, nabutan akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya dinala ako agad sa Capitol Medical Center. Maraming laboratory test ang ginawa sa akin. At doon na-diagnose na may problema ako sa matres na kailangan ng agarang operasyon. Kailangan daw kami maghanda ng malaking halaga dahil sa araw ng operasyon, kasama sa team na mag-opera ang oncologist dahil ang unang assessment nila ay cancerous, ang tumubong cyst sa aking ovary, ayon sa resulta ng mga laboratory test na ginawa sa akin. Kahit ganon ang sinasabi ng doktor ko sa akin, hindi ako masyadong nangamba dahil alam ko hindi kami pababayaan ng Diyos. Naka-schedule akong operahan ng December 22. December 19, 2018, mayroon tayong 7 phase sa Santuario de San Paulo at nag-attend kami ni Kuya Job at ang aming mga anak. Pagkatapos ng activity, humiling kami kay Monsignor Anyada ng panalangin para sa successful operasyon at naway hindi maging kanseros gaya ng pangamba ng doktor ko. December 21, inadmit ako sa Capitol Medical Center. Nabuo ang aking pananalig na maayos ang operasyon at walang maging problema. December 22, alas 3 ng hapon, ako ay inoperahan. Matagal ang anesthesia sa akin dahil open surgery ang ginawang procedure at preparasyon sa mas mahabang procedure pag maging cancerous. Mga kuya, mga ate, sadyang napakabait ng Diyos. Alas 9 ng gabi, ako ay inakyat na agad sa aking room, kung saan naroon si Kuya Job at ang aking mga anak na nagaantay at nagpapasalamat at nagpuri sa Diyos dahil ang resulta ay hindi kanseros. December 24 ng hapon, ako ay nakalabas ng ospital at sa araw ng Pasko, ako ay nagkapagsimba upang magpapasalamat sa Diyos. Sa aking mga karanasan na pinagdaanan, mas lalo kaming mag-anak na nagpupursige sa pagsilbi sa ubasan ng Panginoon. Mga kuya, mga ate, purihin natin ang Panginoon. Mga kuya, mga ate, sa panahon ng inyong kapighatian at karamdaman, sino ang inyong sandigan? Sa oras ng inyong pagaling, mas lalo bang nag-alab ang inyong pagmamahal at pagsisilbi sa Diyos? Mga kuya, mga ate, samahan niyo ako sa munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdamang pisikal, na kahit sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo at sa kapwa, hindi mo pa rin kami binigo sa aming kahilingan. Gaya ng iyong pagpapagaling sa mga tao, tulungan po ninyo kami na makapagsilbi sa iyong ubasan na kapakipakinabang. Gamutin mo rin, Panginoon, ang aming emosyonal na sakit, dulot ng aming naranasan ngayon,
panahon ng pandemya. Sari-saring pangamba dahil sa kawalan ng hanap buhay at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Punuan mo, Panginoon, ang aming espiritual na pangangailangan upang sa ganon, hindi kami panghinaan ng loob sa panahon ng aming nararanasan sa matinding pagsubok sa buhay. Huwag po ninyo kami tulutan na mawalay sa iyong pagkalinga kahit minsan kami ay nakalimot sa iyo. Haplusin mo po kami ng iyong mapagmahal na kamay para sa ganon, sa aming pagaling, kami ay magkaroon ng alab na magsilbi sa iyong ubasan. Patnubayan mo po kami, Panginoon, ng aming mga kilos ay tungo sa iyong kaharian. Ito lahat ay aming itinataas sa iyo, Ama, Anak at ng Espiritu Santo, kasama ng gabay ng mahal na Ina na si Maria at ni San Jose. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.